Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Rocky Rodriguez Dial, 33 taong gulang, nakatira sa 17A Milagrosa Street, Villa Sabina Subdivision, Talipapa, Novaliches, Quezon City, ay ikakasal kay Sara Magtuloy de la Torre, 31 taong gulang, nakatira sa Block 22, Lot 23, Pandagig, Florida Blanca, Pampanga, sa ika-10 ng Nobyembre 2023 sa San Lorenzo Ruiz Parish, Barangay Culiat, Tandang Sora, Quezon City. Si Kenneth Anthony G. Ednalino, 32 taong gulang, nakatira sa 42B Aldrin Street, Culiat, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Sara May P. Lazaga, 32 taong gulang, nakatira sa 136 Pinaglabanan Street, Pedro Cruz, San Juan City, sa ika-29 ng Disyembre 2023 sa Santuario de San Jose Parish, Green Hills East Subdivision, Mandaluyong City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ng kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalam na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ang ika-28 linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang ay maligaya ang mga inaanyayahan sa piging ng kaharian. Bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay di lamang muling pagsasadula ng huling hapunan ng Panginoon, kundi paunang tikim din ng piging ng kaharian. Ang paanyaya sa dalawang piging na ito ay una sa lahat isang tanda ng dakilang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ito rin ay higit na di hamak sa maaaring maging karapat-dapat sa mga pinakadakilang santo. Ngunit inaayayahan tayo rito salamat sa kabaitan ng Diyos. Sa ganang atin, marapat namang ipakita ang ating pagpapahalaga sa pagkabukas palad ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdalo sa piging ng Eukaristiya nang may angkop na gayak pang kasalan. Ibig sabihin nito ay isang pusong lubos na malinis sa anumang kasalanan at palalamutihan ng lahat ng kabaitan ng isang disipulo ni Kristo. Sa pagsisimula natin sa Eukaristiyang ito, pagtibayin nating muli ang pangako nating mamuhay sa harap ng Panginoon at ialay sa Kanya ang pagpupugay ng isang pusong tapat. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng Panginoong ating Diyos na nag-aanyaya sa atin sa piging ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Tuwing tayo nagdiriwang ng Eukaristiya, tumutugon tayo sa paanyaya ng Diyos sa piging ng kaharian. Tumigil tayo saglit at tanungin natin ang ating sarili kung ang gayag ba nating espiritual ay alinsunod sa kabanalan ng ating pag-aalay. Para sa pagpapabaya namin, pahalagahan ang aming panglinggong pagsamba ng pamayanan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa higit namin pagpapahalaga sa ibang mga gawain kaysa panglinggong banal na misa. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming pangkomunyan ng wala sa angkop na disposition. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigan gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa maraming siglo, nanalig ang mga Israelitang sila lamang ang laging mahal ng Diyos. Ngunit iba ang plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng propetang si Isaías, ipinahayag niyang balang araw, lahat ng tao sa buong daigdig ay dudulog sa piging ng kanyang kaharian. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglay habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa pagwawakas ng kanyang liham sa mga Kristiyano ng Filipos, binibigyan diin ni San Pablo ang kanyang pagtatakwil sa mga ari-ariang material. Pinasasalamatan din niya ang kanilang bukas palad na tulong pampananalapi. Ang ganitong mga kabaitan ay marapat din nating tularan ngayon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog at magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang aking ginawa, ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin natin ang ating Diyos at Jesus Ama, magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghaari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangan matawong, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahin lansangan ng mga alipin, at isinama ang lahat ng natakpuan, masama at mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang tawong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, once again, good evening po sa inyong lahat. Ang sarap mainbitahan sa isang salusalo.
no? Sabihin natin nga masarap kumain, lalo na't libre. Lalo na tayo mga Pilipino, mahilig magpakain kapag may occasion. Mahilig tayong maghanda kapag may pagdiriwang, birthdays, anniversaries, kasal, kahit sa mga funerals, meron tayong pagkain. But of course, ang meaning, ang kahulugan ng pagsasalo o piging ay, isang piging ay isa sa mga paraan natin upang ipagdiwang ang isang mahalagang occasion sa ating mga buhay. Ang piging ay naging pagpapahayag natin ng pagmamahal at pagkaibigan sa bawat isa. So these celebrations are celebrations of life, a gift of life, the joyful moments, sorrowful moments in our life with our loved ones and friends. So these kind of celebrations are a sign of our love and solidarity with one another. Ang mga pagbasa natin ngayon para sa lingong ito ay mayroon mga tema na pag-aanyaya sa isang piging. Unang pagbasa, pinapakita ng Panginoon na ang pagdating mo sa langit ay isang malaking hapag. So ang context, ang stage sa unang pagbasa ay ang langit. Ano mangyayari sa langit? Na masaganang kainan. At sapagkat ito ay tungkol sa isang relasyon. Kaya ang sinabi sa atin ng Panginoon na gagawa ang Diyos ng isang masaganang piging para sa lahat. Maraming masasarap na pagkain at inumin doon at libre ang mga ito, walang bayad. Hindi lang niya tayo bubusugin. Tatanggalin pa niya ang lahat ng kalungkutan, papahiran ang ating mga luha at alisin ang ating kahihiyan. So, it's not only just physical celebration, it's a holistic. We will be full, we'll be satisfied, our sorrows will be taken out, our tears will be wiped out. And then even he says that there will be no more death. Yan mangyayari sa langit, my dear brothers and sisters. Maganda at masagana ang hinahanda ng Diyos para sa atin. Kaya masasabi ng bawat isa sa atin sa pamamagitan responsorial psalm, ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Then sa ating ebanghelyo, binigay ni Jesus ang isang talinghaga, and he compares the kingdom of God with a celebration nga isinalarawan ng Panginoong Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang piging, isang handaan, kasalan na madaling sabi pagdiriwang. But strangely, sa ating ebanghelyo, those people who were invited, ayaw ng mga inanyahan na dumalo. Kasal yun ng anak ng hari, malaking okasyon. Talagang pinaghandaan yun ng hari. Pinapatay pa ang kanyang mga pinatabang guya, ilang baka kaya o ilang kambing ang pinatumba. Hindi lamang isang beses, 2 beses ang invitation, 2 beses pinapunta ang mga alipin niya sa mga inanyahan. Pero ayaw dumalo. Nagdahilan pa, ang isa ay bibisitas at magtatrabaho sa kanyang bukid, at ang isa naman ay mangangalakal, pupunta sa kanyang business. Masamang loob ng hari, natural, kasi malaki ang handa niya, kasal ng anak niya, and then ayaw dumalo. So kaya nga, itong salusalo, supposed to be salusalo, nga naging solo-solo, magiging solo-solo sa halip na salusalo ang kainan kasi ayaw nilang dumalo. So kaya't napalitan siyang tawagin ang mga tao sa lansangan upang maipagpatuloy pa rin ang dapat na masayang piging. So my dear brothers and sisters, I think hindi natin ito maintindihan. Ang context, ang talinghaga, ang mga attitude, ang response ng mga tao sa ebanghelyo, sa talinghaga. Hindi iginalang ang hari. Ayaw makisaya.
Siguro para sa atin mga Pinoy, no, medyo mahirap makarelate sa inasal ng mga naunang inanyahan ng hari sa kwento sa ating talinghaga. Grabe naman sila, hindi ba? Because the king, hari ang nag-invite. But ayaw nila, no, dumalo. And then, so malaki ang celebration, preparation. But they don't have time, or they choose to go to their own businesses or work rather than join this celebration. So siguro kung para sa atin, siguro sabihin natin, no, kung tayo ang inibitahan ng haring iyon, malaking makakandara pa tayong pumunta sa kasal ng prinsipe. Excited tayo at bilang kung ilang tulong pa bago dumating ang taga-araw ng invitation. Because malaki ang celebration. Maraming pagkain, libre pa. And then hari ang nag-invite. Imagine, no? But ayaw nila. And then we can say, surely kung tayo ang naimbitahan, surely we will accept. Pero sa totoo lang mga kapatid, marami rin naman sa atin ang katulad ng mga unang inibitahan ng haring yon. Hindi nga po kung sinong hari lang ang nag-imbita sa atin, kundi ang Diyos na mismo. And actually, we are also receiving invitation. Araw-araw, my dear brothers and sisters, hindi lamang hari ang nag-invite. Ang Diyos mismo, siya ang nag-invite sa ating lahat. Pero ilan lang sa atin ang tumutugon sa invitation niya. Sa ating simbahan, no, para sa atin mga Katoliko, ang Eucharist, ang celebration, pagdiwang, and then ito ang buhay ng ating Panginoon, itong sentro ng ating buhay. It reflects everything about Jesus, His sacrifice of the Paschal mystery, our salvation, our hope. And then ito ay isang piging na hinanda ng Diyos para sa ating lahat. And He invites us every day, at least tuwing linggo. But my dear brothers and sisters, how many of us or maybe may narinig na po ba kayong excited magsimba kahit sa linggo? May nakita ba or nagbilang na po ba kayo ng kung ilang tulong na lang bago kayo magkumpisal muli? So, but I think we are also same, no? Brothers and sisters, ang banal na salusalo na ito ay kinakailangan ng presensya ng lahat ng mga Katoliko. Lahat ng because tayong lahat mga anak ng Diyos sa pamagitan ng binyag, naging membro, naging anak ng Diyos. Kaya nga this is invitation for all of us. Kailangan ng presensya natin, my dear brothers and sisters. Kasi this is all about relationship. Hindi lamang just about ritual. It's a celebration of love, celebration of unity and community and communion. So, kayo nga mga kapatid, ang Diyos ay laging naghintay sa atin sa kanyang banal na piging. Ang banal na misa ay parang isang kasal sa pagitan ni Jesus at ng simbahan at tayo naman ang mga inanyayahan. Pero nakakalungkot lang na marami sa atin ang nagdadahilan upang makisalo sa piging. No? Like in the parable. No, same. Marami namang excuses natin. Maybe pagod na ako, or maybe next week na lang, or malayong simbahan, mainit na, or mahaba ang homily, so siguro or ma-traffic. Marami na mga dahilan nga ayaw natin magsimba. Pero salamat sa Diyos, kayo ay most of you come regularly, no? Salamat sa Diyos. But I'm speaking generally, kahit sa isang tao, sa isang pamilya magsimba mga kapatid, siguro even 10 masses, not enough. Even kahit sa mga 10 masses sa ating parokya, not enough. But we have only 4-5 masses, pero kulang, no? Bakante pa ang ibang mga misa, kunti na lang nagsisimba. So, my dear brothers and sisters, that's why we may complain. We say, yung mga tao na sa talinghaga, bakit na ganun? Siguro tayo din, no? We are like them. Many times we reject the invitation of God. And we find our own life. But we have to remember, my dear brothers and sisters, ang tunay na
kapayapaan at kasiyahan, we only get mula sa Panginoon lamang. Only ang Diyos na lang magbibigay ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. And we always complain, marami na mga challenges. Hinahamon tayong lahat sa araw-araw, with the sicknesses, with the challenges, financial problems, relations, psychological, social. Marami na mga problema sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating society. Pero ang God is offering solutions. God is offering there's a lot of mga graces, blessings, strength, courage, good health. But we do not want to receive those. So my dear brothers and sisters, kaya nga, like in the first reading, this is a Eucharist. As I said, hindi lamang isang ritual. Ito ay buhay ng Panginoon. This is a celebration of hope, celebration of love. And this is already we are celebrating heaven here on this earth, my dear brothers and sisters. Kaya nga, ang banal na Eucharistia, ang daan natin, papuntang langit. Doon na makalangit na piging, ang pinakamainim na handa na hindi natatagpuan sa buong mundo, ang mismong katawan ng dugo ni Kristo. Kaya nga kailangan natin ito bilang pagkain ng ating mga kaluluwa, panlaban sa mga tukso, sa kasamaan at kasalanan. So holistic itong Eucharist, my dear brothers and sisters. Hindi lamang spiritual nourishment, but it nourishes our bodies, our souls, and our spirits, and our families, and our community. So, my dear brothers and sisters, may invitation ng Diyos sa ating lahat. Ito'y celebration, piging o handaan sa langit. Invited tayong lahat. Paunlakan natin ang paanyaya niya. Dahil mahal niya tayo, kaya nga binigay niya itong piging, itong celebration para sa ating lahat. Nga gusto niya tayo makasalo doon sa piging niya. Kaya nga huwag sana tayong tumangin. Huwag sanang isang tabi mo ng invitation at unahin ang mga sariling nais sa buhay. Tugunan natin ang kanyang invitation ng pamumuhay sa kabanalan. Iwasan na natin ang pagkakasala at pagsunod sa ating mga sariling kagustuhan. Isuot na natin ang damit ng kabanalan upang pagdating ng tagdang panahon, tunay tayong makapasok sa piging ng pagdiriwang at celebration ng kaligtasan sa langit. So someday, one day, hopefully we will join the celebration in heaven, the banquet, the wedding banquet in heaven. So my dear brothers and sisters, always please keep Eucharist as center of our life. I'm sure we can have all the blessings, that true joy, happiness, and peace. And not only here, but the Eucharist will bring us to heaven. So may God always help us, and may we always give utmost priority to and also reverence and love for the Eucharist. Magstay po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagkakatipon natin bilang mag-anak ng Diyos para sa piging ng Eucharistia, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan at ang sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dingin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanang inaanyayahang dumulog sa piging ng pag-ibig ng Diyos, nawa
ang masiglang paglahok dito'y maging isang inspirasyon sa lahat ng tao para tanggapit pasalamatan ang paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa, tulungan tayo ng kanilang halimbawa sa maagap na pagtugon sa pananawagan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko, sa ating bansa, nawa maunawaan nila ang pangangailangan sa pamayanan ng mga obispo, disipulo alinsunod sa turo ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng higit na naaakit sa mga makamundong panghalina kaysa sa mga pagpapahalaga sa Ebanghelyo, nawa maunawaan nilang ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos sa pagsisikap sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagtitipon dito, para sa ating pagsamba ngayong linggo at sa ating mga pamilya, nawa makilahok tayong ang puso'y malinis sa anumang kasalanan at napalalamutian sa pananampalataya at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pag-aanyaya sa amin sa piging pangkasalan ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang kami laging magpasalamat sa gayong pribilehiyo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pagpapalagay
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katsiyakang nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose, ang esposo niya. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inululuhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, iniimbitahan ng Vocation Ministry ang mga kabataang edad 13 to 30 na taong gulang, single, sa gaganaping youth camp ngayong darating na Oktubre 27 to 28, 2023. Ito po ay isang overnight event. Ang layunin nito ay magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan kay Kristo at pag-unawa ukol sa pagtahak sa kanilang bukasyon. Kaugnay dito, kami ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng inyong tulong pinansyal o material para sa mga pangangailangan ng ating mga kabataan sa nasabing youth camp. Para sa mga interesado at nais dumalo o mag-donate, mangyaring makipag-ugnayan kay Ate Alma Paderes sa numerong 0956-618-0455 o sa inyong mga BEC coordinators. Ikatlo, ang Capitol Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology ay naglunsad ng proyektong pinamagatang Project Telma, serbisyong tapat para sa babaeng nararapat. Ito ay magbibigay ng libreng panganganak sa mga babaeng manganganak mula September 30 hanggang November 30, 2023 at libreng operasyon ng mga bukol sa matres at obaryo. Bukas ang Project Telma sa lahat ng kababaihang miyembro ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa numero 0917-824-3175. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na maging volunteer ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa nalalapit na barangay elections. Nangangailangan po ng mga tatao sa Volunteer Assistance Desk, mga poll watchers at food runners. Mahalaga ang gagampanang papel ng mga volunteers sa pagpapanatiling maayos at malinis ang ating eleksyon. Sa mga interesado, mangyari lang pong magpalista sa PPCRV desk sa harap ng ating parokya. Makikipag-coordinate po ang mga PPCRV Secretariat sa mga schedule ng orientation sa mga susunod na araw. Sa mga nais magpaabot ng tulong at donasyon para sa mga pangangailangan ng mga volunteers, maaari po kayong pumunta sa opisina ng ating parokya. Ikalima, ang youth choir ay kasulukuyang naghahanap ng bagong miyembro na nais magsilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Dapat po ay edad 13 pataas, may bokasyon sa paglilingkod sa simbahan, nais matuto sa pag-awit sa misa, at may kasanayan sa pag-awit. Sa mga interesadong sumali, maaaring makipag-ugnayan kay John Fer Obinque, Hazel de Ocampo, o sa iba pang miyembro ng youth choir tuwing misa sa linggo ng alas 5 ng hapon or mag-iwan ng pangalan at contact number sa parish office. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga numero po ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-834-0720 o 0917-628-5217. 5217. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please continue to put the Eucharist as our utmost priority, center of our life, our families, my dear brothers and sisters. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. magsayo ka kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng Ama ng pag-ibig at awa laban sa lahat ng masama at gabayan nawa kayo tungo sa kabanalan at kapayapaan. Amen. Tibayan nawa ng kanyang anak na si Jesus na aming kapatid at tagapagligtas ang aming mga puso sa harap ng tukso at panghihina ng loob. Amen. Akayin nawa kayong lagi ng Espiritu ng karunungan sa pagtanggap sa paanyaya ng Ama at sa gayoy malasap ninyo ang kagalakan sa kanyang kaharian. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.